Kumusta mga guys? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipino IC. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So ang video to is mula na naman kay Boss Balita TV. So meron itong pamagat na nayanig ang Senado na iyak si Cayetano. Binasahan na ng ICC, kulong ang hatol kakapasok lang. So yan yung panonorin natin ngayon, men. Bibigyan natin to ng reaction. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang suportahan yung YouTube channel natin, Filipino IC. So mga kanoisy, hindi na natin to patatagalin pa. Simulan na natin pagkaagawin pa ng China. Ganabagat ng bidyong ito, nayanig ang Senado na iyak si Cayetano, binasahan na ng ICC, kulong ang hatol kakapasok lang. So again, Boss Balita TV, Filipino IC, like, comment, share, subscribe. Start. Nagulat na balita. Grabe, President BBM pinakita na. Start to zero. Sobrang nakakagulat na balita. Grabe, President BBM pinakita na. Pinakita babasahan na din si Senator Alan Peter Cayetano. Nagulat kulong ang hatol ng ICC. Ayon sa nakalap nating impormasyon, umamin na takot na baka isunod na kay Duterte si Cayetano. Umaming natakot sila sa nangyari sa Duterte sa ICC. Kaya gusto niyang si Duterte dito na lang makulong. Pareho nang gagawin sa kanya pag kinulong din siya ng ICC. Grabe si President BBM pinakita na. Pinakita babasa. Bakit kasali si si Cayetano? May din ba siya doon sa time ng war on drugs? Comment nga kayo sa baba. Si Senator Peter Alan Cayetano. Nagulat kulong ang hatol ng ICC. Tara panoorin natin. At maaari na po tayong tumanggap ng inyong mga katanungan. Regarding the issue naman po tungkol dun sa si Senator Cayetano po kasi he has filed a resolution urging the Senate to call on the government to pursue the interim release of former President Rodrigo Duterte, including negotiations with the International Criminal Court for his possible house arrest. I understand you have no control over ICC, but yung sinasabi po niya na the possibility of negotiations with the International Criminal Court or a similar arrangement at the Philippine Embassy in The Hague, Netherlands, yung parang possible house arrest in The Hague, Netherlands Embassy. Does Malacanang intend to study and act on this resolution? Nagsalita na po ang ating SOJ Boying Rimulya patungkol po sa interim release. At kung may ganyan pong mga suggestion mula kay Senator Alan Cayetano, noted. Hahayaan na lang po ang Department of Justice to do its work. Hindi na po makikialam ang Malacanang on this matter. Pasimple lang talaga. Well, si Cayetano naman, para hindi na tayo magugulat dyan kung medyo gumaganyan yan dyan sa issue ngayon ng mga Duterte, kasi alam niyo naman, or ewan ko ba men kung magre-re-elect pa ba yan this coming 2028. Pero if ever magre-re-elect yan this 2028, well, ito yung tamang time talaga na magpabangos siya sa mga Duterte supporter. Kasi kung hindi siya gagalaw ngayon, kay questionin yan ng mga DDA supporter this coming 2028 na, nasan ka Cayetano nung kailangan ka ng mga Duterte? So parang ganyan ba? So di na tayo magugulat yan kung magre-re-elect yan Mabibigay ko lang po ngayon, noted. Thank you, ma'am. Last question from Kenneth Pasyente, PTV. Yusek, good morning po. Yusek, unmodified opinion po ang nakuha ng OVP from COA para sa fiscal year 2024 in spite of allegations of misuse of confidential funds. However, the COA clarified that an unmodified opinion does not necessarily mean that there were no misstatements found during the audit. Ano po ang reaction dito ng palasyo? Okay, liwanagin po natin ang unmodified opinion na ibinibigay po ng COA para po hindi masyado maguluhan ang ordinaryong Pilipino. Pag sinabi po kasing unmodified opinion, it pertains only to the financial statement presentation. So, ibig sabihin, sumunod lang po sa financial reporting framework. Kumbaga, yung format, kung ano yung laman, nagbalanse. Pero hindi po ito nagpapatunay na walang anomalya. Iba po yung tama ang pag-report at iba yung tama ang paggamit ng pondo. Kung sinasabing may continuing commitment ang OVP dahil dito sa unmodified opinion for transparency, accountability, judicious use of funds, as well as compliance with principles of good governance. Tandaan mo natin, yung opinion na po yun ay hindi po patungkol sa compliance and performance audits. Kung nagkaroon man po ng unmodified opinion ang COA for 3 years in a row, ang OVP, hindi po nangangahulugan na walang irregularidad sa paggamit ng pondo. Dahil, diba? Tapos syempre, pagtatanggol ng mga DDS yan, yung mga buto nga ng yung mga missing sabongeros, ginagawa nila ng issue diba? Tinatabo nila. Gayong, kita nyo naman, kahit naman anuhin ng COA yan, may possibility pa rin talaga. Diba? Na may nadekwat sa perang yan. Kasi syempre, yung mga magnanakaw ngayon, pa-high-tech na ng pa-high-tech din Diba? iba po ang pag-audit sa paggamit. Ito nga po yung compliance and performance
audits. So ang ibig sabihin, yung level of compliance with regard to the laws, rules, and regulations, at kung ito ba ay nababase sa principles of efficiency and effectiveness, hindi po siya ang covered ng unmodified opinion ng COA. Dahil kahit po nagkaroon ng unmodified opinion ng COA sa OVP since 2022, meron pa rin pong notice of disallowance sa halagang 73 million pesos sa confidential funds. Meron din pong notice of disallowance or na-flag ang 164 million ng OVP for the 2023 confidential funds, at meron pa rin pong na-flag sa pagbabago campaign at negosyo taday. At sa ating pagkakaalam, nabanggit din naman po ng OVP na meron pa. Grabe. Dati na pala, no? Ibang klase. Milyones din kasi. Grabe. I think, ewan ko lang din, mahirap din magsalita sa part na yan. Mamaya na lang. Pong flag for the 2024 dito sa report ng COA para sa OVP. So muli, sabihin lang po natin, tama ang pagkaka-report, balanse, pero kung ginamit ng tama, iba pong issue yun. Yusek, another question lang po. Adun po sa... Yun yung pinakamalinaw na explanation doon. 'Di ba? Malaking pagkakaiba. Yung tama yung pagkakabalanse at yung tama yung pagkakagamit. Kasi tama nga naman, 'di ba? Pwede mo namang ipakita, 'di ba, yung mga dokumento na kumpleto 'yan. Pero ang tanong kasi, yung perang yan, saan ba talaga napunta yan? Hindi naman porket sinabi mo na yung 10 million is napunta doon sa libro, is napunta talaga yon sa libro. Dapat uusisain pa yon kung napunta ba talaga sa libro. Kasi pwede namang nilagay lang yung libro doon, tapos pinaghahati-hatian nila yung 10 million. Or may porsyento sila doon. Diba? Kasi syempre yung corruption, ganyan naman, ganyan naman yung galawan eh. 'Di ba? By percentage yung iba, 'di ba? Tapos yung iba naman lang talaga, pagalingan na lang talaga sa pagtatago, Grabe 'yun. Statement ng OVP spokes. Ang sabi po niya, hindi ibig sabihin na personal trip ay nasa bakasyon. Just because she is there does not mean all the staff will no longer work. There are competent and able people in the OVP who can do their jobs without her. Ano po ang... Okay, pag sinabi po natin personal trip, on leave. Pag on leave, wala pong ginagawang official functions. So, paano po ba makakategorya yon? So, in other words, pag personal trips, walang ginagawang functions. So, parang bakasyon. Okay? And, sinabi din po ng OVP na marami silang competent staff to do the job while the Vice President is out of the country. So, ipagpunyagi po natin ang mga competent na staff ng OVP. Kahit na wala ang Vice Presidente sa bansa at on leave, nakakapagtrabaho ang ibang empleyado ng OVP. Tama naman. Well, syempre, kudos, 'di ba, na may mga competitive staff naman talaga yung OVP. Pero ang question kasi diyan yung Vice President kasi, tumakbo siya bilang Vice President. So in short, obligasyon niya yan. Tapos yun nga, ewan ko kung bakit hindi maintindihan ng mga DDS yung part na parang on leave at tsaka yung sa functions niya. Kasi yun nga, kapag on leave ka lang, magbakasyon ka. 'Di ba? Hindi mo pwedeng pagsabayin yung personal matters mo tapos dadalhin mo yung trabaho mo as a VP or dadalhin mo yung power mo as a VP. 'Di ba? Malaman-laman natin, pumupunta ka na pala sa ibang bansa para makipag-deal din sa ibang bansa. Gamit ba yung pagiging si VP Sara mo or gamit yung pagiging Vice President po ng Pilipinas? 'Di ba? Kasi kung gamit mo lang yung pagiging Sara Duterte mo, edi okay lang 'yun, wala kang problema doon. Pero kung dadalhin mo yung pangalan with a Vice President, ibang usapan na 'yun, 'di ba? Need mong ipaalam sa bansa natin 'yun. Kasi baka magaya na naman 'yan doon sa gentleman's agreement. Kasi FPRD gawa-gawa siya ng agreement. Tapos ngayon, magugulat na lang yung buong bansa na may gentleman's agreement na pala. Ayaw ipa-repair yung BRP Sierra Madre. 'Di ba? Which is parang napakalaking betrayal nun para sa mga kababayan natin or sa bansa mismo natin sa Pilipinas. 'Di ba? Good morning po, Yusek. May we know po yung status ng National Polytechnic University Bill. May mga reports po online na that the bill has already lapsed into law dahil hindi daw po napirmahan ng Pangulo. Can you confirm this po? Ang sinasabi pong bill ay na-veto ng Pangulo. Dahil nagkaroon po ng direktiba noon pa po, ng 2016, na dapat magkaroon ng assessment. At sa ngayon po, lumalabas na hindi po nagkaroon ng compliance para sa assessment ng nasabing paaralan.
At mananatili naman po ang Pangulo at umaasa siya na ang PUP po ay magkakaroon din po ng national university status kapag ka po na-comply po nila lahat ang mga requirements. One follow-up lang po. May information po ba kung ano yung mga particular na hindi na-meet ng PUP po para mag-grant sa kanila yung status? Sa ating nabigay ng mga impormasyon, hindi po dinetalye kung ano po ito, pero ito po ay naaayon din po sa pag-aaral at pag-reassess po sa mga nagawa po ng nasabing paaralan. Next question, Maris Umali, GMA News. Good morning, ma'am. Ma'am, since the issue of the missing sabongeros has already become a matter of national interest, what is the palace's position on the sudden recovery of the bones near the lake? Does Malacanang view this development as a breakthrough in the case? And what actions or directives, if any, will be taken following this discovery? Tsaka, bakit ba sobrang natataranta yung mga DDS about sa issue ng missing sabongeros? Diba? Ano yan? Dahil ba malilink na naman yung mga Duterte dyan? Or inililink na naman yung mga Duterte dyan? Diba? Kasi syempre may mga usap-usapan din, diba? Na nung time nila FPRD, kaya daw medyo tumahimik yung issue na yan. Dahil may something. Yan ba yung isa sa dahilan kung bakit sila natataranta ngayon? Or love lang talaga nila si Atong Ang? Diba? Kasi grabe talaga sila kung makapangbatikos na naman ngayon eh. Like, kita nyo naman yung ginagawa ng Coast Guard na pag-recover doon sa mga remains. Sasabihin nila, bakit bago daw yung sako? Anak ng tokwa. Sobrang common sense na lang yung gagamitin mo doon eh. Bakit bago yung sako? O malamang, bulok na yung sako na pinaglagyan nun. Alam nga namang kamayin nila lahat yon. Diba? Or like, tinatanong pa nila na tanim ebidensya daw kasi bago yung sako. Like, grabe. Para lang talaga, gagawa ng issue. Like, kung isipin mo naman talaga, natural, bago yung sako kasi bulok na yung pinaglagyan. Pero I think, mas maganda sana kung yung ginawa ng dyan, ng Coast Guard, is gaya ng mga nasa movie ba? Na, halimbawa, yung forensic, kapag pumupunta sila sa crime scene, nagdadala sila ng mga plastic bag na mga transparent tapos ilalagay lang doon yung mga remains, di ba? Kita nyo yung mga evidence na mga supot. Ganyan ba, evidence bag? Dapat ganyan yung nilagyan nila. Kasi, yun nga naman, parang walang pag-iingat sa sa ebidensya yung sako. Di ba? Okay lang naman kung wala talagang ibang wala talaga silang ibang pwedeng mapaglagyan. Pero yun nga, para maiwasan nila yung mga ganito ba na pangbabatikos ng mga DDS. Alam naman natin yung mga DDS na to, mga perfectionist din talaga. Di ba? Or kayo ba, anong masasabi nyo doon sa yung nilagyan ng remains is sako lang din? Which is malinis naman. Hindi siya evidence bag or whatsoever. Comment down below. Sa Pangulo po, dapat po talaga ay mas alamin pa kung ito pong mga natagpuan ay talaga may kinalaman po sa nasabing kaso ng mga missing sabongeros. At kung ito po ay mapapatunayan talagang konektado, ito ay nagpapakita lamang na ang Pangulo at ang kasalukuyang administrasyon ay tutulong upang makamtan ang hustisya para sa mga biktima. At hindi po ito pababayaan, hindi po magkakaroon ng cover-up. Tuloy-tuloy pa rin po ang pag-iimbestiga. Yan po ang nais ng Pangulo. On another topic, Undersecretary, may we get the Palace reaction on civil society groups and even health groups expressing deep alarm. As a matter of fact, some oppose the appointment of the new PCO Secretary Dave Gomez, being a longtime executive of the tobacco industry. Siguro po, mas maganda po na mismong si Secretary Dave Gomez ang sumagot ng patungkol po dyan. Pero hindi maapektuhan ang Pangulo. Sa ngayon po, dahil siya naman po yung na-appoint, malamang ay hindi naman po apektado ang ating Pangulo. Pero sabi nga natin, lahat naman po ng mga heads of the agencies, cabinet secretaries, laging on notice. On notice. On Next question, Maricel notice. Halili, TV5. Good morning, Yusek. Yusek, Nasaan na ba si Eden? Nandyan pa rin ba si Eden? Secretary of State Rubio mentioned that they look forward to hosting the visit of President Bongbong Marcos in Washington in a few days. Can you confirm this, Yusek, sa July 22 yata? Sa ngayon po, ang magbibigay po ng detalye patungkol po dyan ay ang DFA. Itinan ko lang po kung mayroong bagong update po sa atin. Okay. Mas gugustuhin ko po na ang magbigay po ng statement ay ang DFA, pero hindi po natin to dinideny.
Pero mas maganda po na DFA po ang magbigay sa inyo ng detalye. Pero mampahabol, baka lang meron tayong nakuhang info if ano yung mga possible na agenda ni PBBM sa pagbisita doon. Of course, he will talk to US President Donald Trump, pero ang mainit kasing issue ngayon yung about sa tariff. Okay, pina-finalize po kasi yung detalye. At sinabi ko nga po, kinukonfirm po, hindi ko po dinideny, kinukonfirm po ang pagbisita po ng ating Pangulo at sa US, July 20 to 2020, tama, 22. July 20 to 22. Galit na naman yung mga DDS dyan kasi para sa kanila naman hindi close si PBBM at saka si Trump. Di ba? Para sa kanila gumagawa nga sila ng ng peking balita about dun sa parang nakisimpatya si Donald Trump dun sa pagkakahuli ni FPRRD, di ba? Kahit wala naman. Anak ng tokwa. Pero po, confirm. Pero po, yung yung detalye na pag-usapan, ang DFA na po ang mabibigay sa inyo. Salamat, Yusek. Next question, Maris Umali, GMA News. Ma'am, isa pa po Okay po? No internet data, no problem. Kasi ang Wi-Fi, libre na. Marami na ang nakikinabang ngayon sa libreng Wi-Fi sa Tacloban City. Ilang araw matapos na ilunsad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong Lunes ang Phases 2 and 3 ng National Fiber Backbone sa Leyte. Walang pagsidla ng tuwa ang mga estudyante dahil sa mas madali at mas mabilis na ang pag-comply ng kanilang mga school requirements dahil sa libreng Wi-Fi ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Malaking tulong din ito para sa mga tricycle driver ng administrasyon ng Marcos Jr. Sasabihin na naman, bakit binabalandra yung pangalan? Diba? Bakit kailangan sabihin na mula sa presidente? Gaganyan yung mga DDS. Tapos kapag hindi mo naman sinabi kung tawag dyan, isa sa may utak dyan is si PBBM or yung admin, maghahanap, ano bang nagawa ng admin? Anak ng toko. street vendors at ilang mga residente na umaasa sa ginhawa na naidudulot ng libreng Wi-Fi sa kanilang pang-araw-araw na gawain, sa trabaho man o bilang libangan. Target ngayon ng Marcos administration na palawakin pa ang programa sa Cagayan Valley, Calabarzon, Bicol, Eastern Visayas at Mindanao upang mapalakas ang internet access sa mahigit 600 government offices. Mapapakinabangan ito ng halos 17 milyong Pilipino. Ang resulta, mas abot kaya at mas mabilis na koneksyon. Sa bagong Pilipinas, Nice. ang lahat ay konektado. Malaking hakbang sa serbisyong pangkalusugan. Lubos ang kagalakan at nag-uumapaw ang pasasalamat ng ilan nating mga kababayan sa malaking hakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa larangan ng medical services sa bansa. Ipinaabot ni San Vicente Camarines Norte Mayor Mariano Bong Palma ang pasasalamat kay Pangulong Marcos Jr. dahil sa pinagkaloob sa kanila na ambulansya. Ayon kay Mayor Palma, makatutulong ang kanilang natanggap na ambulansya upang mas palakasin pa ang lokal na sistema ng pangkalusugan at dahilan ang agarang serbisyong medikal na mas malapit para sa taong bayan. Dagdag pa ni Mayor, isa itong life-saving gift sa mga San Vicenteños. Sinang-ayunan din ni General Tino, Vice Mayor Melvin Pascual, ang pasasalamat ng lokal na pamahalaan kay Pangulong Marcos Jr. sa inisyatibong nagsusulong na pagtibayin pa ang health services doon. Personal din. Grabe, ang dami. Ang daming proyekto, ang daming proyekto. Kaya parang medyo, na rin din talaga, lilitaw yung pagiging bias na rin talaga ng mga DDS kung sasabihin pa nila na wala talagang magandang nagawa yung administrasyon to, no? Kita niyo naman. Sobrang dami. Like, I think halos kada araw may mga bagong good news Pasalamat si Mayor Admiral Abu kay Pangulong Marcos Jr. sa patuloy na suporta ng administrasyon. Nagpasalamat din si Romblon Governor Trina Firmalo Fabic kay Pangulong Marcos Jr. Namahagi si Pangulong Marcos Jr. ng 387 na ambulansya noong Miyerkules sa Quirino Grandstand. Kabilang sa mga nakatanggap ang Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol at Cordillera Administrative Region. Aabot naman sa 123 ambulances ang ipamamahagi sa Eastern Visayas at 105 sa Mindanao. Sa bagong Pilipinas, mas maaayos ang serbisyong medikal. Mas maaayos ang serbisyo sa tao. Anti-conflict of interest, memorandum na isinulong ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Nilalayo ng nasabing polisiya na paigtingin ang good governance at transparency sa ahensya. Ito ay sa pamamagitan ng pagbabawal sa kahit sinong empleyado ng Bureau of Customs or BOC na magkaroon ng business or financial interest sa customs brokerage operations. Dagdag ng bagong talagang commissioner, ipinag-utos ng Pangulo na panahon na upang itigil ang sistemang nagbibigay daan sa korupsyon at ibang hindi magagandang gawain sa loob ng ahensya. Giit ni Commissioner Nepomuceno. So ano ba talaga yung ang nakakapag sa corruption para sa inyo? 'Di ba? Kasi meron din nagsasabi dito na yan nga yung pork barrel. Tapos ano pa ba?
Kasi for me, sobrang hirap talaga ang sobrang hirap na i-trace ng corruption kapag sila pa yung mismo or sila pa yung nasa power pa mismo. 'Di ba? Kaya nga kung napapansin nyo, every after term talaga doon na lumalabas yung mga issues nila kasi parang wala na silang immunity ba. Ganun. So ang tanong dito, paano nga ba talaga mapipigilan yung corruption? Why not bitay? 'Di ba? Para kabahan naman. Kasi parang dati si Manny Pacquiao, sobrang kapal nung pinalabas niya na corruption Tapos ano nang balita nun? 'Di ba? Wala tayong balita. Sobrang kapal pa naman ng papel nun. Na gagawing prioridad ng Bureau ang kapakanan ng bayan at hindi ang pansariling interes ng iilan. Ayon sa memorandum, lahat ng BOC personnel ay kailangang magsumite ng verified affidavit sa opisina ng Commissioner na naglalahad ng detalye ukol sa familiar relationship by consanguinity or affinity within the 4th civil degree sa kahit sinong individual na konektado sa customs brokerage system or business. Ang hakbang na ito ay papapatupad sa advokasya ni Pangulong Marcos Jr. na patatagin ang transparency at good governance sa bansa para sa mas mabilis at ligtas na pagbabayad sa mga pamilihan at pampublikong sasakyan. Nadagdagan ng 180 LGUs ang nag-adopt ng Palengke o QRPH program na naglalayong gawing cashless ang pagbabayad ng mga local transactions. Pwede nang gamitin pambayad ang QRPH. Sana all. Well, ako naman agree naman ako doon. Magandang hakbang nga talaga yun kasi isa din ako sa sa cashless na. Parang, ewan ko, hindi na ako masyadong kampante sa cash. Parang, mas nanghihinayang akong gamitin yung cash, di ba? Mas maganda yung card or QR code na lang. maganda yun para hindi na din mabigat sa bag or mas madali kasi maubos yung pera mo kapag cash on hand, 'di ba? Kasi minsan sumasabit ka sa mga palengke or sa mga tindahan, 'di ba? Sobrang easy access. So, yung digital medyo medyo makakapag-control ka pa. Or ewan ko sa inyo kung ano yung mas preferred niyo Up sa piling pamilihan, gaya ng sari-sari stores at mga public transport tulad ng tricycle. Ang Palengke QRPH program ay isang joint initiative sa pagitan ng DILG at Bangko Sentral ng Pilipinas na nagsusulong ng convenient, safe, and fast payment system sa buong bansa. Sa 180 LGUs na nakilahok sa programa, 5 ay mula sa NCR, 127 naman ay mula sa Luzon, 33 ay mula sa Visayas at 50 naman sa Mindanao. Nagbibigay naman ng technical assistance ang DILG sa mga LGU na gustong sumali sa programa para i-promote ang cashless system sa bansa. Dahil ang nais ni Pangulong Marcos Jr. gawing mas ligtas at mas madali ang pagbayad ng bawat mamamayang Pilipino. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas. Yun, magandang araw para sa bagong Pilipinas, bagong mukha. So, yan lang naman mga kanoisi. So, kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, ang video to is mula kay Boss Balita TV. Supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipinoise, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun para malinaw pa sa klaro yun na yung administrasyon na ito talaga is kakaiba, 'di ba? Kakaibang big time din talaga. 'Di ba? Like di mo din talaga masasabi para na ano bang maganda nagawa ng administrasyon ngayon. Kasi I think araw-araw may inilalabas, 'di ba? Yung Malacanang Palace sa mga nagawa. Yan nga, DDS din kasi so parang inaano na lang nila. Hindi na nila anong tawag diyan? Hindi na nila pinag-uusapan kasi siguro baka ma-promote pa, 'di ba? Ayaw nila na ma-promote pa si yung administrasyon or si PBBM. So about naman diyan kay kay Cayetano, kita niyo naman yung galawan ni Cayetano ngayon. Sobrang active, 'di ba? Senator Cayetano kasi syempre yun nga, di natin alam kung tatakbo ulit yan this coming 2028 or di natin alam, 'di ba? Kasi kung tatakbo yan, isa lang yung diyan, kaya pala, 'di ba? Sobrang active niya sa mga ganyang bagay, especially sa mga DDS kasi nagpapabango na naman sila. Alam niyo naman itong mga DDS na to, sobrang dali lang makuha ng mga puso, 'di ba? Suportahan mo lang yung mga Duterte, 'di ba? Kahit anong ano bang tawag diyan? Kahit anong ebidensya makita nyo whatsoever, basta suportahan nyo lang yung mga Duterte. Like kita nyo si Senator Robin, number 1 senador, sabi niya
Kahit sunugin nyo ako dito, mangangamoy Duterte ako. Kita nyo? Grabe, kahit ako kinalabutan nun eh. Tingnan ko yun eh, mapanood ko yun eh. Pasabi-sabi pa siya nung interview. Baka naman Robin, tinanong siya ni Karen Davila. Baka naman Robin, kapag naging senador ka na, Duterte pa rin yung loyalty mo. Sabi, hindi naman Karen, sa taong bayan na. Tapos ngayon, sasabihin mo, di ba? Na kapag kahit sunugin nyo ako dito, mangangamoy Rodrigo Duterte ako, anak ng tokwa. Sobrang submissive mo naman. Kulang na lang, mas submissive pa to si Senator Robin kay FPRD kaysa sa asawa niya eh. Di ba? Grabe yun. Grabe yung loyalty yun. Parang, well, okay lang naman talaga magkaroon ng loyalty pero sana naman sa tama lang, di ba? Hindi yung bulag-bulagan na parang kahit anong na lang gawin, di ba? Bulag-bulagan. Kahit sobrang litaw na yung mga ebidensya. Di ba? Kahit kayo naman, hindi naman, or mahihirapan naman talaga kayo makipag-argue about yan sa mga cases na tinatanggap ni FPRD kasi ginawa niya naman talaga yan nung time niya. Di ba? Yung extrajudicial killing. Di ba? Yung crime against humanity. So, ginawa niya naman talaga yan. So, hindi nyo din talaga masasabi na hindi totoo yan. Pero yun nga, marinig si Senator Robin Padilla na ganyan yung sasabihin. Grabe yun. Parang na yun na. Tapos, this coming 2028, baka tatakbo ulit yan. Diyos ko. Mananalo na naman yan. Sinabi pa naman yan dati na hindi na uulit sa pagtakbo yan. Parang hindi ako naniniwala. Parang tatakbo ulit yan. Diba? Kasi todo yung pabangon niya ngayon eh. Grabe yung loyalty niya eh. Grabe, ewan ko na lang talaga sa utak ng mga DDS kapag this coming 2028, manalo pa rin yan si Robin Padilla. Ewan ko na lang talaga. Kawawa na talaga yung Pilipinas. So anyways, hanggang dito na lang muna. So again, ang video to is Malaki Boss Balita TV. Supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipino IC, don't forget to like, comment, share, subscribe. So again, Boss Balita TV, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe, Filipino IC.